Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiyang makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, bakit kaya wala ni isa mang tanda ang ipinanaog sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Ikaw ay isa lamang tagapagbabala at sa bawat pamayanan ay may isang namamatnubay. Quran chapter 13 at ang aya ay 7. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag at ni Sister Donna Bilgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa ating mga kababayang mga Kristiyano na patuloy pa rin sa pagsubaybay sa ating palatuntunan. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng inyong mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais ko pong nang bigyang daan po yung ating panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Maging ang branch po ng ating tanggapan, ito naman ay matatagpuan sa Notre Dame Avenue. Dito pa rin po yan sa Cotabato City. At sa mga nais pong maging bahagi ng ating palatuntunan, ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com or maaari po kayo magpadala ng inyong mga questions. Ano po? Ang ating pong hotline ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Sa YouTube po, maaari nyong i-type yung aking pangalan, Khalid Sanchez, or i-search nyo po. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan sa radyo. At huwag niyo pong kalimutang i-like po yung ating Facebook page, www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez, capital letters po. At para po yan sa karagdagang update, may kaugnayan po sa da'wa. Yan po. At sa hapong ito ay of course kasama nyo rin po ako, Brother Khalid Sanchez, at ang ating magiting na mga tagabasa. Yan. Sa pamumuno po ng ating Sheikh na si Sheikh Morris Kabugatan at ang kanyang second hand ay si Brother Alcoca. Yan. At ang third hand, si Brother Utis. Yan, yan ang mga makakasama natin ngayon. Yan po sila ay mga opisyal ng Ulul Albab. Ewan ko lang si Sheikh Morris kung magpa-member kaya ito. Hindi pa ito officially in, no? Brother Alcoca, sa Ulul Albab. Pwede siya maging consultant. Okay. Kung pumalok siya, bro, siya yung gawing president. Okay. Kasi siya yung maalam, bro. Okay, siya. Tama, no? Happy siya. Tama. Correct, tama yun. Anyway, may babatiin ka ba, Sheikh? Yan. Siyempre, bro. Ito na muna, Sheikh. Congratulations nga pala. Bagong ano lang ito eh. Bagong, sabihin mo, kaya baka wala nang... bagong ano ito eh. Bagong tawag dyan. Bagong kasal. Congrats, Sheikh. Congrats. Okay. So, ikaw, Brother Alcoca, may yung mga gustong batiin dyan. Palabasin mo na lahat yan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, sa mga tagapakinig po natin ng mga Muslim, sa ating mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kababayang Kristiyano na walang sawang nakikinig sa programang ito, magandang hapon sa inyo. Tayo ay patuloy pa rin sa ating programa, ang Talakay ng Katotohanan. Ngunit bago po tayo magsimula sa ating mga pagsagot sa iba't ibang katanungan, ay nais ko lang muna bro batiin ang faculty, lahat po ng faculty ng BSIE at sa mga faculty po ng KITFI, no? Lalong-lalo na po sa aming principal na si Sir P, no? Principal po ng KITFI. Si Sir P, Yes, Sir P. ang principal ng KITFI. KITFI. Yes. Grabe. Okay. Sa aking mga kaibigan, no? Sa mga ulul albab, una-una, no? Lahat ng ulul albab, sila Brother Padilla, sila Brother Jomar, at sa kay Amwas, no? Sa aking mga kaibigan ng mga babae, sa lahat po ng aking classmate sa KITFI, intern, si Rakma, Khairia, si Rasmia, at sa kay Sahla po, no? At lalong-lalo na po sa mga kababaihan sa ating impidebro, no? Yes. Na sila ay parating nandyan upang maghanap ng kaalaman. Yun. At sila ay nagbibigay, nag-share ng kaalaman. Sila si Sis Samira Pendong Zakaria, si Aliyah, at saka sa kay Kim, at lalong-lalo na po kay Ma'am Halima Angkad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, brother. Okay, Brother Otis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid natin mga Muslim, at sa magandang hapon sa ating mga kapatid nating Kristiyano. Patuloy po tayo nakikinig sa programa nito kung saan tinatalakay ang katotohanan o talakayin ang katotohanan. So bago po tayo magsimula, binabati ko ang mga kamag-anak ko, si Rohani di Patuan, Tunina di Patuan, Nur Islam di Patuan, Nur Jana di Patuan. Greetings coming from Sardamin, Ilawan di Patuan, our brother Otis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayan. Sumasanib ko. Oo. Ayan. So, okay na yan. Hindi lang siguro hawakan, no? Kasi kung hawakan mo, nag-alburuto siya. Anyway, ikaw, Sheikh, meron ka ba? Saka lang muna. Saka na lang. Oh, talaga. Kasi krito. Saka na lang. Pwede naman i-text. Papatiin kita sa text. Ganun. Babatiin sila ng text. Sa text lang, sa text. Inshallah. Ako rin may babatiin ako. Nakikinig yung kayong asawa, bro. Oo naman. Babatiin niya yun sa text. Pagkakain niya, tutuwing sinasabi niya. Pinabati ko si Brother Omar Banaag, Sister Donna Bilgari, Brother Abdullah Gayak po ng Cotabato Hardware, at si Brother Omar Reyes Banyas. Sa inyong lahat po, assalamualaikum. Okay, unang katanungan, brother. Okay, start na tayo sa pagsagot ng mga katanungan ng ating mga tagapakinig. Okay. Mula po kay Texter 0915-6384-671. Salam, brother. Waalaikumsalam warahmatullah. Sino si Ilyas at si Eliseo? Sila ba ay mga propeta rin? Dahil naikwento po sa akin na nakakagawa din daw sila ng mga himala tulad din ni propeta Jesucristo. Okay, ang tanong niya ay tungkol sa dalawang magiting na mga propetang ito. Mga matutuwid na mga propeta, no? Sila ang tanong niya ay sino raw, Sheikh, itong si Ilyas at si Eliseo. Oh, hindi yung si Eliseo Soriano. Ito sa Quran ito, no? Actually, sila po ay kabilang doon sa 25 prophets, tama, Sheikh, na binanggit ng maluwalhating Quran. Kasi merong 124,000 prophets na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinadala ng Allah sa iba't ibang dako, iba't ibang panahon, iba't ibang lugar sa mundo. Ngunit ang binanggit sa Quran ay 25. At kasama doon itong si
si Elias at si Eliseo or Elisha. Basahin natin sa chapter 6 ng Quran at ang mga talata, Sheikh, ay sa 85 hanggang 86. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At si Zacarias, at si Juan, at Jesus, at Elias. yun, Elias. Sige. Ang bawat isa sa kanila ay nasa lipon ng mga matutuwid. Matuto. At si Ismael, at Elisha, Elisha, yan ay At- si Eliseo. Jonas, at Lot. At ang bawat isa sa kanila ay aming kinasiyan ng higit sa lahat ng mga nilalang. Inspired sila. Sa mga tuwid, mga propeta, no? Tumatanggap sila ng kapahayagan mula sa dakilang tagapaglikha. Maging sa Biblia po ng ating mga kababayan mga Kristiyano, binabanggit din na si Elias ay isang propeta, Sheikh. Mababasa natin yan sa Malakias 4 at ang verse 5. Ganito po ang sinasabi. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Sabi na si Elias na propeta. Paano naman si Eliseo? Binabanggit din po ba sa Biblia na si Eliseo ay isang propeta? Ang sagot ay opo, binanggit din po siya. Sa aklat po ng Lucas, ang kabanata po ay 4 at ang bersikulo naman ay 27. Ganito po ang sinasabi. At maraming kitungin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta. Ayun. At sino man sa kanila ay hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Sero. Ang tanong niya, dagdag na tanong niya, Sheikh, ay totoo daw ba na nakagawa rin sila ng mga himala katulad ng nagawa ni Kristo? Dahil si Kristo, Marami siyang nagawing malamang. may mga himala raw siya na nagawa. At marami sa ating mga kababayan mga Kristiyano ang naniniwala na si Kristo ay isang Diyos sapagkat siya ay nakakagawa nga ng mga himala. Ngunit sa puntong ito, Sheikh, nais lang nating linawin na si Kristo po ay hindi nakakagawa ng anumang himala. Ayun. Linawin natin yan, ha? Baka po ma-misinterpret ng ating mga kababayan, mga Kristiyano. Si Kristo po hindi yan nakakagawa ng anumang himala. Ang atin pong maluwalhating Quran ay nagbigay mismo ng patutuo na si Kristo ay hindi nakakagawa ng himala, kundi sa kapahintulutan ng dakilang tagapaglikha. Basahin natin, brother o Sheikh, ang sinabi sa Surah Al-Ma'idah, chapter 5, at ang aya ay 110. Ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني
وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Lagi niya sinasabi yung biizni, no? Biizni. Ganito po sa kanyang pinaka malapit na kahulugan, Brother Alkaka. At alalahanin, Kung si Allah ay magwika sa araw ng muling pagkabuhay. Aha. O Jesus na anak ni Maria, iyong alalahanin ang aking kagandang loob sa iyo at sa iyong ina nang ikaw ay aking patatagin sa pamagitan ng Ruh al-Qudus, Anghel Gabriel. Yes. Upang ikaw ay makapangusap sa mga tao mula sa iyong duyan at makapag-anyaya sa kanila sa iyong paglaki, gustong gulang. At alalahanin ng ikaw ay aking tinuruan ng pagsulat ng Al-Hikmah, ang kapangyarihan ng pangunawa at karunungan ng Torah, mga batas, at ng Injil, Ebanghelyo, at nang iyong gawin mula sa malagkit na putik, ang kasintulad sa hugis ng isang ibon, sa aking kapahintulutan. Biizni. Biizni. At hinipan mo ito. At ito ay naging ibon sa aking kapahintulutan. Ayun. At iyong pinagaling ang mga bulag. At ang mga ketungin sa aking kapahintulutan. Sa Allah pa rin, no? O sige, tuloy. At alalahanin nang iyong ibalik ang malay ng patay, buhayin o pabangunin sa aking Biizni pa rin, kapahintulutan. sa kapahintulutan ng Allah. Tuloy, Brother Alkaka. At nang aking pigilan ang angkan ng Israel tungo sa iyo, nang sila ay magkaisa na ikaw ay patayin, nang ikaw ay dumatal sa kanila na may maliliwanag na katibayan. At ang mga hindi sumasampalataya sa lipon nila ay nagsabi, ito ay wala ng iba kundi isang malinaw na salamangka. Alam mo, maliwanag, Brother Alkaka at Sheikh Otis, na sinasabi ng maluwalhating Quran mula nang si Kristo ay nasa duyan, nagsasalita siya. Pinadilat ang mga bulag, pinagaling ang mga kitungin, binigyang buhay ang ibon, binuhay ang mga patay. Ang lahat ng iyon ay sa kapahintulutan ng Allah. Sa mga tuwid, wala siyang kapangyarihan. Dahil kung hindi ipahintulot ng Allah, magagawa niya yun. Hindi niya magagawa yun. Kaya mali po na si Kristo ay sasambahin bilang Diyos dahil makapangyarihan siya. Mali po na siya ay ituring na makapangyarihan. Dahil nga, wala siyang kapangyarihan. Lahat ng yaon, ginawa niya sa kapahintulutan ng Allah. Ganyan din ang sinasabi ng Biblia. Pakinggan niyo po, babasahin ko. Sa Aklat ng Mga Gawa, 2 at ang talata po ay 22, ganito ang sinasabi. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Pakinggan ninyo, ha? Si Jesus na taga-Nazaret, si Jesus, si Isa, no? Lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng gawang makapangyarihan at mga kababalaghan. Ayun, kababalaghan yun eh. At mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Maliwanag, Brother Alkaka. Yung mga himala, yung mga kababalaghang ginawa, hindi pala si Kristo ang may gawa nito, kundi ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya tama yung sa Quran na biiznillah. Sa kapahintulutan ni Allah. Ngayon, hindi lang naman si Kristo ang nakagawa nun, Sheikh. Yung bang bubuhayin ang mga patay dahil sa kapahintulutan ng Diyos. Hindi lang si Kristo ang nakagawa nun. Itong propetang tinatalakay natin na si Elias at si Eliseo, abay nagawa rin nila, Sheikh, na sila'y makabuhay ng patay ayon sa Biblia. Kaya kung Diyos si Kristo dahil nakabuhay siya ng patay, o bakit hindi gawing Diyos si Elias? Nakabuhay din siya ng patay. Sa Biblia, nakabuhay siya. Tingnan niyo, sa Biblia.
unang hari 17 at ang talata ay 22, ganito ang sinasabi. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya ay muling nabuhay. Hindi sinabing muling namatay. Muling nabuhay. Kaya si Elias, nagawa niya rin yung nagawa ni Kristo. Oh. Ay, hindi lang. Oo. At hindi lang si Elias, Brother Alcaka, ang nakagawa niyan. Marami. Maging si Eliseo, yung isang propeta. Oh, nagawa niya rin yun. Ito po, babasahin ko naman sa pangalawang hari. Ang kabanata ay 4 at ang mga talata ay 32. Baka gusto mo magbasa, Brother Alcaka. 32 hanggang 35 yan. Medyo mahaba-haba yan, Brother Alcaka. May pagka-love story yan. Ikra. At nang si Eliseo ay dumating sa bahay, narito ang batay patay. Yung bata ay patay. At nagkahiga sa kanyang higaan. Siya ay pumasok na at sinarahan ang pintuan sa kanilang dalawa at dumalangin sa Panginoon. At siya ay sumumpa at dumapa sa ibabaw ng bata at idinikit ang kanyang bibig sa bibig niya. Parang naghalikan, bro. Oo, lips to lips yun. Ang kanyang mga mata sa mga mata niya. At ang kanyang mga kamay sa mga kamay niya. Hand to hand. At siya'y dumapa sa kanya. Body to body. At ang laman ng bata ay umilit. O kita mo, nabuhay siya. Sige, tuloy. Nang magkagayoy bumalik siya. At lumakad sa bahay na parito na minsan. At sumampa at dumapa sa ibabaw niya. At ang bata ay nagbahing magkapito. Oh, nabuhay siya, nag-atsig. Ganun. At ibinilat ng bata ang kanyang mga mata. Yun. Sa makatuwid, itong Nabuhay siya, bro. hindi lang si Kristo nakagawa nun na nabuhay ang patay at ito'y sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon. At ito ay si Allah. Yun po ang aming kasagutan doon po sa isang nagtanong. Nawa ay naging maliwanag sa iyo ang aming kasagutan. Si Eliseo, si Elias, pati na rin si Jesus Christ, sila ay mga propeta ng Allah. Okay, yun po ang aming kasagutan mula po kay Texter 966, abroad to Brother Kaka, 5598961154. Salam bro Khalid, waalaikumsalam warahmatullah. Ako po ay si Umar. May tanong ako, bakit ang mga Kristiyano ay naniniwala sila sa Bible pero hindi nila sinusunod ang mga batas nito? Parang galit, no? Yeah. Dito ako ngayon sa Saudi Arabia. Bakit ikaw ang galit, bro? Bakit ikaw ang galit, bro? Bro, maganda yung kayong katanungan, bro, no? Bakit daw ang mga Kristiyano naniniwala sila sa Bible pero hindi sinusunod ang mga batas nito? Grabe, ha? Galit, ha? Galit siya. Naniniwala, bro. Pero hindi sinusunod. Pero hindi sinusunod. Well, ang sagot natin, Brother Alcaka, simple lang. Kung susundin niya kasi ang Biblia dahil itong pinaniwalaan niya, patay siya. Patay, no? Oo. Kaya dapat lang din sa kanya na hindi susunod sa Biblia. Dahil kung paniniwalaan niya ang Biblia siya, naku, patay siya. Bakit siya? Patay agad. Ano nangyari yun? Aba. Magandang katanungan yan, Brother Alcaka. Paanong nangyari yun? Kaya dapat lang talaga na... Hindi siya maniwala mo pa. Kung maniwala lang siya, patay na. Huwag na siya maniwala at huwag sumunod. Dahil kapag maniwala siya, naku, ibig sabihin susundin pa niya, patay siya. Patay talaga siya. Patay, oo. Patay talaga siya. Patay. Walang matitirang Kristiyano. Lahat ubos. Na. Kung maniwala sila sa Biblia. Babasahin ko na. Yes, bro. Sige. Excited na kami. Excited na. Ito ang sabi ng Biblia. Kapag ikay maniniwala sa Biblia, patay ka. Ito. Marcos 16 at ang mga talata ay 16 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Ang sumasampalataya, ibig sabihin yung maniniwala siya. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sabi niya. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parusahan. 17. At lalakip ang mga tandang ito.
sa magsisampalataya. Doon daw sa mga magsisampalataya o naniniwala. Sinusunod yung batas ng May Biblia. mga tanda. Oo, shake itong tanda, Magpalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Unang tanda yon. Magpalayas. At nila yung Maraming mga pastor, sa ngalan ni Jesus, lumayas ka. Ganyan, pinapalabas yung demonyo na sumanib sa ngalan ni Maria. Jesus lang. Wala pa akong narinig yata Maria Lumayas ka. Ngayon, hindi rin lumayas yung demonyo. Tuloy pa tayo. Magsalita sila ng mga bagong wika. Kaya pala yung mga pastor minsan, ganun kasi bagong wika, hindi maintindihan yun yun ang mga tanda, dalawa na. Dagdagan pa natin, 18, pangatlong tanda. Sila'y magsisihawak ng mga ahas na hindi maano. at kung magsiinom ng bagay na makamamatay sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila. Hindi, bro. Ito, pang-apat, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Apat ang sign ng tunay na naniniwala sa Biblia. Ngayon, kung ikay naniniwala sa Biblia, siyempre susundin mo yun, di ba? Yes, tama. Kasi yan Dadampot ka daw ng ahas. Bilang palatandaan na ikaw is Tunay. Sumusunod. Mananampalataya sa Biblia. Dadampot ka ng ahas ngayon siya. Kasi sabi sa Biblia, dadampot ka ng ahas o di kay magsiinom ng lason. Hindi sinasabing makainom. Kundi magsiinom. Hindi sinasabing accident. Hindi sinabing accident na nakainom. Kundi magsiinom ng muriatic acid sa anumang paraan ay hindi raw siya mamamatay. Kakain ka ng racumin. Yung ano ng daga. Lason sa daga. Sabi sa Biblia, dahil ikaw ay naniniwala sa Biblia, ikaw daw ay maliligtas. Maliwanag. Tingnan mo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kung ikaw sasampalataya sa Biblia, ikaw ay maliligtas. Subukan mo daw uminom ng muriatic acid. Kung ikaw ba siya ay maliligtas. Minsan ko itong iniharap sa isang pastor. Tama. At hindi niya nakayanan mo. binalik niya sa akin ang tanong. Hindi kasi siya, parang nagulat siya parang hindi niya akalain na may ganyan sa Biblia niya na hindi pala siya kapag ano pala iinom ng lason at hindi mamamatay, yun ang tanda ng mananampalatayang tunay na mananampalataya sa Biblia. At bro, yung pinapainom mo sa pastor na may lason, bro, doon mo pinainom sa kapatid natin ng Muslim din. Hindi na ano, bro. Hindi. Nakailag. Nagbismila kasi yun Pero brother Akaka, sad to say, yung una pang pastor na nakausap ko, ibinalik niya sa akin ito. Sabi niya, kaya mong uminom ng lason. Kung totoong nasa tunay na pananampalataya ang mga Muslim, kaya mong uminom ng lason. Saan yun na bro? Iba pa yung sa... Iba pa yun, iba pa yun. Sabi ko kasi, hindi sinabi sa aming Quran na uminom ng lason. Sa Biblia mo. Ganito po ang sinasabi ng aming Quran. Ito, basahin natin Chapter 2 at ang aya ay 195. Iqra. Yan ang hindi alam ng pastor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Sa kanyang pinakamalapit na pahulugan, Brother Otis. Ganda ng pangalan, Otis. Okay. At gumugol kayo ng inyong kayamanan. Gumugol ng inyong kayamanan. At ano pa? Alang-alang sa landas kapakanan ni Allah. Alalawang daga ang jihad at huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang maghantong sa inyong kapahamakan. Huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang siyang maghantong sa inyo sa kapahamakan. Sa mga tuwid, huwag kang uminom ng lason. Huwag kang magpakamatay. Huwag mong ipahamak ang sarili mo. Bawal sa amin yun. Sad to say, hindi kami pinapahintulutan na uminom ng lason.
Oo, sa Biblia kasi pwede yun eh. Kasi yun daw ang tanda ng mananampalataya, mabautismuhan at maliligtas daw siya kapag siya ay mananampalataya. Sa makatwid, kapag siya ay may 4 na tanda, magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Ano ba yun? Magsalita ng bagong wika, dadampot ng ahas. Mas malupit yung Sheikh. Pahamat yun. Yes bro, yung ahas. Ang dadamputin niya, anaconda. Yung mga may visa bro. Kasi, May nagkagawa na ba na sa mga palatandaan na yan bro? merong gumawa niyan eh, yung si Reverend Jem Jones, kung Yung hindi ako marami sila, nagkamali, bro. sa Guyana, Oh, yung marami sila bro. na mahigit 300 yata sila. Pero namatay sila bro. Sabay-sabay silang uminom ng juice na merong cyanide. Lason yan. Kasi nga, itong paniniwala nila sa Biblia eh, kapag iinom ka ng lason, hindi ka mamamatay sapagkat maliligtas ka. Kasi yun ang tanda ng mga sumasampalataya sa Biblia. Ngayon, sinubok nila, Brother Akaka. Ininom nila yun. Sabay-sabay. Di sabay-sabay ding bumagsak. Sabay-sabay ding namatay. Baka din sila nagbismila bro. Oo nga, no? Sana hindi pa rin epektibo, Brother Akaka. Oo, kasi ano yun eh. Bawal sa atin eh. Oo, bawal sa Suicide na yun. Suicide na sinasabi. Patay sila. Kaya nga doon sa nagtanong Brother Akaka kung bakit ang mga Kristiyano ay naniniwala sa Biblia mo hindi sinusunod, ay dapat lang na huwag siya maniwala at huwag susunod. Dahil kung mapaaga yung Allahu Akbar. Kita mo, no? Tinuturuan tayo ng kapahamakan sa Biblia. Kaya po sa aming mga kababayang nakikinig, ito po ay prangkahang pagkakasabi po, ay dito na po tayo sa Quran. Sapagkat bawal ang uminom ng lason. Huwag sa Biblia dahil pwede. Mamamatay ka doon. Dito tayo sa Quran sapagkat yan ang magtutuwid sa atin. Okay, yan po ang aming kasagutan. Next question, 2 question ito, Sheikh, galing sa 2 tao. Pero isa lang yung punto nila no? Kaya pinaghalo ko na. Galing kay Lara Cecilia Camirino. Assalamualaikum bro Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. Sa Quran po, sinasabi na sa huling hapunan, bumukas ang bubong ng bahay kung saan sila naroon bago dumating ang huhuli kay Jesus. Siya ay iniakyat ng mga anghel. Sa makatwid sa Biblia, pagkatapos ng 3 araw, siya ay bumalik. Ibig sabihin po ba siya ay iniakyat sa langit at muling bumaba? Pero sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong hipuin dahil hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Paano po yun? Alin doon ang dapat paniwalaan? Okay. Ano yung paliwanag niya? Naguguluhan siya, Brother Alcapa, ano? Dahil sa Naguguluhan Quran, siya. Si Jesu Cristo, siya ay umakyat. Oo, Yes. Sa Biblia naman bro, bumaba. bumaba bro. At muling umano naman, oo. Umakyat muling bumaba bro. Oo, naguguluhan nga siya, Pero no? sa ibang talata naman ng Biblia bro, huwag mo akong ipuin, sabi ni Kristo. Oo. Sapagkat hindi pa ako nakakakyat Sama. sa ating Ama. Oo, paano ang nangyari yun? So, naguguluhan siya. Tama rin, Gulo. tama rin talaga, hindi dapat sundin ng Kristiyano bro. Oo naman talaga. So, dahil na itanong mo yan sa amin, inshallah, naalisin natin yung kaguluhan sa isip niya, ha? O, sa abot ng ating mga kaya. Umpisahan natin doon sa sabi mo na hapunan. Uy, may sumanib na naman. Ayan, okay. O, umpisahan natin doon sa sinasabing hapunan na ang sabi niya ay may bumukas doon sa bubong, tapos sa bubong ng bahay, tapos kung saan daw doon naroon sila Kristo, no? Tapos iniakyat si Kristo. Hindi. Sa Quran po may sinasabi diyan na kainan sa panahon ni Jesus Christ. Nagkain siya, kumain siya kasama yung kanyang mga alagad. At at that point, wala pang iniakyat sa langit na Kristo, no? Pero mayroong ibinaba doon. That time. Yun yung ginawa nilang yun yung naging kainan nila. Yung Maida bro. Yes, basahin natin sa chapter 5 ng Suratul Maida. Ang talata ay 114, Sheikh. 114. Okay. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Jesus na anak ni Maria ay nanigluhod. O Allah, aming Panginoon, ipadala ninyo sa amin mula sa langit ang isang dulang na may pagkain upang maging isang pagdiriwang para sa una at huli sa amin. At isang tanda mula sa inyo at pagkalooban ninyo kami, O Allah, ng ikabubuhay, sapagkat kayo ang pinakamahusay sa mga tagapagtustos. Mayroong pangyayari dyan, Brother Alcaca, na kung saan ay yung mga alagad ni Kristo ay humihingi sa kanila sa kanya ng pabor na magbaba mula sa langit ng pagkain. Isang Maida. Table of food. Kaya nga tinawag na Suratul Maida, di ba? About sa mesa ng mga pagkain. At ito nga ay ibinaba mula sa langit, ibinaba puno ng pagkain yung dulang. At doon kumain sila Doon sila Kristo kasama ang kanyang mga alagad. Wala pang iniakyat doon sa langit. Wala pa si Kristo doon. Ang pag-akyat niya sa langit, maaring ito ay nangyari, Brother Alcaca, the time na siya ay na-substitute. Yung bang kasi ang naipako ang naipako hindi si Kristo, di ba? So maaring doon nangyari yung pag-akyat sa langit during the substitution. Mahabang kwento dyan, bro. Mahabang kwento yan eh. Yan ang sinasabi sa Quran sa chapter 4 surah Nisa. At ang talata ay 158 yan, Brother Alcaca. 158. Simulan mo na lang sa 157 hanggang sa 158. Okay, ganito ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. 158 pa siya? 150. Tapos na? Okay. Sige. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikra. At sa kanilang pagsasabi, aming pinatay ang Masiya na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Datapwat siya ay hindi nila napatay. Gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus. Datapwat ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus. At ang may pagkakahidwa. Sana yun. Sige. Rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa haka-haka sapagkat katotohanan siya alalawang baga si Jesus na anak ni Maria ay hindi nila napatay. 158. Sunod mo. Datapwat tinaas siya Jesus sa kanyang katawan at kaluluwa ni Allah sa kanyang piling. Okay. At si Jesus ay nasa
kalangitan. Nasa langit na siya. Masalahan na siya. Itinaas siya. Ito ang reklamo ng ating mga tagapakinig sa ibang bansa. Masyado raw oo. Kaya minsan yung iba hindi na tinatapos yung ating program sa pagigiling. Oo. Totoo bro? Oo, kasi masyadong easy masyado. Sana magawa ng paraan. Anong gagawin natin, sir? Ayun. Okay. Yan pa rin. Bro, may ano rin, no? Maganda na sana, bro. Wala namang hindi tayo pakinggan. Yan. Oh. Kailangan na talaga ito palitan na, sir. Hindi, kailangan na ng bago. Kaya na yung dahilan mo. Bago. Okay, tuloy tayo, no? Okay. Sana mag-uwi ka na. Timing lang, Baka timing. dyan sa wire niya, bro. Okay, timing lang tayo. Okay? Timing lang yan. Ayun. Okay, yun. Timing na. May sumabit. Okay, ito na. Bumalik na sana sila. Bumalik na. Ito po, ganito yan. Sinabi doon na si Kristo ay hindi naipako sa krus, hindi rin siya May bayubay. namatay. Hindi rin siya namatay, bro. Datapot mayroong nangyayaring substitution. Yung bang may naging kamukha si Kristo, yun ang hinuli, yun ang ipinako, yun ang namatay. At ang totoong Kristo ay iniakyat sa langit. Iniakyat sa langit. Now, binasa ko siya yung kanyang tafsir doon sa Ibn Kathir. Okay. Sinasabi doon na kasi may ibang anggulo na lumalabas doon sa halimbawa doon sa Gospel of Barnabas. Sinasabi doon na ang tunay na ipako sa cross ay si Judas, di ba? Lagi nating binabasa 'yon sa program natin, Brother Akaka. Si Judas Iscariote ang siyang naipako sa cross. Ngunit dahil nga yun ay nasa Gospel of Barnabas yun at wala tayong obligasyon na paniwalaan ito kasi nasa Ebanghelyo ni Barnabas yun. At sa Quran, bro, hindi binanggit yung kayang pangalan. Wala. Basta kawanis. Oo. Ngayon, may tafsir doon na bago nangyari yung pag-akyat ni Kristo sa langit, no? Pumasok siya doon sa bahay siya. No? Tapos, doon nag-uusap yung kanyang mga alagad. Pumasok si Kristo at sinabi niya na 12 ninyo ako 12 ulit kayong hindi maniniwala sa akin. Sabi doon. At dagdag na sabi niya na sino sa inyo ang gustong maging kamukha ko? Tinanong niya doon. Sino sa inyo ang gustong maging kamukha ko at siya ay mamamatay? At bilang kapalit noon, siya ay magiging kasama ko sa paraiso. Kaya nga, di ba bro, si Judas bro, yan yung nagnako sa lapi niya, no? Ayon sa Biblia naman yun. Ayon sa Biblia. So ngayon, merong isang bata na tumayo siya, nag-present siya, na siya na lang. Ngunit hindi siya pinansin ni Nabi Isa alayhi salam. Sa pangalawang pagkakataon, nagtanong uli si Kristo at yun din ang bata ang nag-present sa kanyang sarili hanggang sa ikatlong pagkakataon, habay sinabi ni Jesus Christ na makasama kita sa paraiso. Ibig sabihin mo, doon sa kanyang mga disipulo bro, na isa doon ang nag-present sa kanilang sarili na maging kamukha ni Nabi Isa alayhi salam. Yung bata bro. Pagkatapos noon, Brother Akaka, naging kamukha siya ni Kristo. At si Kristo, si Isa alayhi salam ay iniakyat na doon sa langit sa pamagitan ng may isang butas doon sa bahay na yon, doon siya inakyat. At dumating naman yung mga humuhuli sa kanya. Yes, at siya nga ang nakita ngayon. Siya ang dinampot, siya ang naipako, siya ang namatay. Now, the question is this, Brother Akaka. Yun ba ay makatarungan? Yun ba ay makatarungan? Bakit hindi na lang si Jesus Christ? Tama. No. Bakit
Yung bata pa. Yung bata pa. Oo. Na hindi siya propeta, bro. Oo. Yun ba ay makatarungan? Ang sagot, makatarungan yun. Dahil hindi makatarungan kung si Judas or ibang tao. Yes. Kasi kung si Judas yun, Brother Alcaca, ang bagsak niya impyerno dahil nagtaksil nga siya, di ba? Yes, bro. Tama. Ngunit makatarungan para sa kanya dahil ang reward niya is paraiso. Paraiso, masya. Kaya yung bata nagtalagang nag-ano siya na ako na lang. Yung sa mga At saka- iba, bro, hindi na sila pumayag, bro. Kasi yun ang kapalit, bro. Oo. Mamatay. Yes. Saka hindi rin nakakapanibago ang mga ganyan kasi yung mga Oo. katulad Uso ni sa kanila Ali, yung mga ganyan. Katulad si Ali nagsakripisyo din nung panahon ni Muhammad. Tama. Kung nandun ako, isa rin siguro ako magtaas ng kamay. Ako rin, bro. Brother Alcaca. Paraiso na yun, Para bro. husin Yun nga lang maging kamukha mo si Piolo Pascual para proud Mas pa proud naman ka na, di ba? masisa, bro. Oo. Yun pa kayang si Kristo na maging kamukha mo. O, sige. Di, bro. O, di Di ba ba? kung nangyari yan sa MPDA, bro? Yung Oo mga nga, no? pumapasok dyan na panibago, bro. Oo. Tinitingnan nila yung picture mo, bro. O, akala nila yun. Kamukha Oo, talaga. kamukha. Isa, bro. Oo. Pero Nasa bakit- center natin, Oo. no? Pero bro, buhay ka man, bro. Oo nga eh. Kasapagkat hindi pa nakatakda. Hindi pa nakatakda. Anyway, itutuloy natin, Brother Alcaca. Yes. So, yung pag-akyat sa langit, ito'y nangyari after the substitution. No? Yun siya. Ngayon, kasi nagiging magulo ito eh. Itong pagkapako sa krus, totoong may nangyaring ipinako sa krus. Naging magulo ito, brother, dahil maging ang mga alagad ni Kristo, yung iba hindi na rin maniwala na hindi si Kristo yung naipako. Ang iba naniwala na si Kristo talaga naipako. Kasi kaboses niya. Yes, bro. Kamukha niya. Yung haba ng buhok, bro, ganun din. Oo. Kaya nga sabi ni Kristo, pagkatapos na kayo maniwala sa akin, 12 ulit naman kayong hindi maniwala. Tama. Ayun, Sabi niya, na hindi maniwala. Hindi maniwala. Kaya karamihan sa kanila, naniwala na si Kristo yung naipako sa krus. Hindi sila maniwala na si Kristo, sabi niya nandun. Nandun sa taas. Oo. Sabi ng maluwalhating Quran, ang kanilang sinusunod ay walang Haka-haka. Walang katiyakan. Haka-haka. Yes. Kung nandoon ka, baka pati ikaw, Brother Alcaca, makapaniwala din. Bakit? Grabe. Halimbawa, ako yung naipako. Sabi, wala, boses niya, mukha niya, lahat ng anggulo niya. No? Maliban siguro sa fingerprint, ewan ko lang. Lahat ng yaon, si Kristo talaga. At walang makapagpatunay na siya hindi si Kristo. Sa bagay, sa panahon nila, hindi imposible yung mga miracle. Yes, Dahil una, si Kristo po, siya naman ay nagdasal na huwag siyang mamatay. Huwag siyang mamatay. Diba? Kung namatay siya, di paano yung dasal niya? Tama. Hindi pala tinanggap Hindi yun. pala tinanggap. Napropeta pa naman siya. Correct, oo. Itong sunod na tanong, sabi niya, galing kay Rose Gonzales, sabi niya, Good PM, kung hindi namatay si Jesus, bakit paniniwala ng mga Kristiyano na napako si Jesus sa cross for salvation? Thanks, Kristiyano siguro siya. Yun nga, sabi ko, si Kristo, hindi siya namatay sa krus. Hindi naipako sa krus. Una, sapagkat ito ang sinabi ng maluwalhating Quran. At hindi naman ito bago, Brother Alcaca, Sheikh Morris, na sa panahon ng mga nabi ay dinidinig at iniligtas sila ng Diyos, ng Allah. Halimbawa, sampulan natin, si Noah alayhi salam. Ano bang nangyari kay Noah? Iniligtas siya ng Allah. Sa paanong paraan? Diba nagkaroon ng flood? Yes, bro. Oh. Si Noah, Na hindi lang doon sa kanyang bayan, bro. Oo. Hindi sa buong mundo, bro. oh, nagdasal siya, dininig, nailigtas. Basahin natin sa chapter 21 at ang aya ay 7:6 ng maluwalhating Quran. Ganito po yan. Tingnan niyo po, ikukumpara natin sa Biblia yan, ha? Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Okay, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At alalahanin si Noah nang siya ay nanambitan sa amin noong pang-unang panahon. Kami ay duminig sa kanyang panalangin at aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya sa malaking paghihirap. Si Noah alayhisalam, nanalangin, dininig, pagkatapos iniligtas. Iniligtas pati yung kanyang pamilya. Ayan, okay. Dagdagan pa natin, Brother Alcalca. Yes, bro. Si Ayub naman, si Job, no, sa 83 naman yan, hanggang sa 84. 83 hanggang sa 84, parehong, dito pa rin, Brother Alcalca. Dito pa rin. Simulan mo sa 83 hanggang 84. Okay. Si Job, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Yan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At alalahanin si Ayub Oh. nang siya ay manawagan sa kanyang Panginoon. Katotohanan, ang hapis ay sumakmal sa akin. At kayo ang lubos na mahabagin Oh. na higit sa mga maawain. Oh. Tuloy pa. Okay. Sine 4. Kaya't aming tinugon ang Tinugon. kanyang panambitan. Yun, panambitan. Okay. Oh. Tinugon. Ibig sabihin, dininig. Yung panambitan ni Job sapagkat nagkaroon siya ng sakit, di ba? Isang katakot-takot na sakit ang dumating sa kanya. Ngayon, siya nagdasal sa Diyos. Ngayon, siya ay dininig. Mukhang si Uted mo lang ginubuhat mo, bro. Ha? Ikaw pa nagbubulan. Dadagdagan pa natin, Brother Alcalca. Hindi lang si Job, pati si Yunus, alayhi salam. O si Jonah, yung kinain ng daga. Isda. Sa 87 naman yan. Hanggang sa 88. Ganun pa rin siya. 87 hanggang 88. 87. Okay. Yes. Hanggang 88. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At alalahanin si Jonah, nang siya ay lumisan na napupot, na nag-akala na siya ay hindi namin susubukan sa mga kapahamakan na mangyayari sa kanya. Kaya't siya ay nanambitan sa mga oras ng kadiliman, alalaang baga, sa kadaliman ng gabi, sa kadiliman ng ilalim ng dagat, at sa kadiliman ng loob ng isang isda na nagsasabi, La ilaha illallah anta. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa inyo. Higit kayong maluwalhati at kataas-taasan sa lahat ng gayong kasamaan na kanilang itinatambal sa inyo. Katotohanan ako ay nakagawa ng kamalian. Kaya't tinugon namin ang kanyang panalangin o panambitan. Maliwanag na sa maluwalhating Quran, yung mga propeta sa oras ng kanilang kapighatian, sa pagsubok, nasa kahirapan, sa tuwing sila'y manambitan, sa tuwing sila'y magdasal sa dakilang tagapaglikha, tinutugon. No? Katulad ni
ni Ayub, ni Jonah, si Zacarias, ganun din. 89 hanggang 90 naman yan, si Zacarias. Marami pang iba, maging si Lot, alayhisalam, Ibrahim, alayhisalam. Si Musa. Sa panahon ng kanilang kagipitan, dumadalangin sila sa Allah at dinidinig sila, inililigtas sila. Ngayon si Kristo ganun din. Nagkaroon ng pagkakataon na si Kristo ay nasa kagipitan. Nagdasal siya ngayon sa dakilang tagapaglikha, Brother Alcaka. Yes, bro. Maraming talata sa Biblia na siya ay nagdasal. Ano po yung dasal niya? Na sana'y maligtasan niya yung kamatayan. Mateo 26, talatang 39, nagdasal siya. Patuwad-tuwad pa, Brother Alcaka. Grabe, ah. Na sana'y maligtasan niya ang kamatayan. Pinatutunayan pa yan sa aklat naman ng Juan. Juan 12, ang talatay 27, ganito ang sinasabi. Sabi niya ganito, pakinggan niyo po. Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa, sabi ni Kristo. At ano ang aking sasabihin? Ama, sabi niya, iligtas mo ako sa oras na ito. Sabi niya, iligtas mo ako. Si Kristo, nagdarasal siya, iligtas mo ako, sabi niya. Allahu Akbar. Ngayon, ang tanong, yung kanyang pagdalangin, bro, is mataimtim masyado, bro. Oo naman, oo. Humihingi siya ng, kumbaga, ay ayuda doon sa kanyang Diyos na sana ay maligtas siya. Yes, dahil siya ay nasa kagipitan. Correct. Ano ba yung kagipitan na yaon? Yes. Yun ay ang kamatayan. Kamatayan. Ito po, sa Hebreos 5, ang talata ay 7, ganito po ang sinasabi. Na siya, si Kristo daw, sa mga araw ng kanyang laman, ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas. Siyempre malakas din ang boses, di ba? Kasi malakas ang sabi dito eh. Malakas! Alam nga naman, tapos sabihin mahina, no? Malakas! No? At lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Lumuluha siya. Ngayon ang tanong, bro, dininig ba ng Diyos yung kanyang panalangin? Yes, dininig siya, Brother Kaka. Ito ay susunod ko. At siya ay dininig Yun. dahil sa kanyang banal na takot. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Dininig siya dahil sa kanyang banal na takot. Dininig siya, Brother Alcaka eh. Dininig siya. Sabi mo, bro, hindi siya napatay. Oo, sabi ngayon ng mga pastor, hindi raw dininig. Dahil kung dininig ng Diyos ang dasal ni Kristo na huwag siyang mamatay, abay hindi siya naipako sa krus. Pero kasi sabi ng Biblia, dininig eh. Dininig. O hindi naman bingi ang Diyos na hindi makarinig. Sabi ng Biblia, dininig. Si Kristo nagsabi ganun din. Juan 11, ang talata ay 41. Pakinggan niyo po ng maigi. Ganito po. At nalalaman ko, sabi ni Kristo, na ako'y lagi mong dinirinig. Allahu Akbar. Si Kristo, alam pala niya, na hindi bingi ang Diyos sa kanya. Kasi alam ni Kristo na ako ay lagi mong dinirinig, sabi niya. Lagi raw siyang dinirinig. Tama naman talaga, Brother Alcaka, dahil propeta yun. Dinidinig nga yung mga hindi mga propeta. Yung mga hindi nga propeta, bro, dinidinig. Yung pa kayang propeta ng Diyos. Allah. O, di ba? Ito, dadagdagan pa natin. Juan 9:31, ganito sinasabi. Nalalaman namin na hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Yun ang hindi dinidinig. Yung mga makasalanan hindi pinapakinggan ng Diyos. Sino yung mga pinapakinggan ng Diyos? Ito po, tutuloy ko. Datapwat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Brother Akaka, ang mga demonyo raw, yung mga makasalanan, hindi yan dinidinig ng Diyos. Ngunit yung mananamba sa Diyos, Yun ang dinidinig ng Diyos. yung mga walang kasalanan, Brother Akaka, dinidinig daw ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, si Kristo ba hindi siya mananamba sa Diyos? Siyempre, bro, mananamba siya. Siya ba ay makasalanan, Brother Akaka, para hindi siya sasambahin o hindi didinggin siya? Naku po,
Si Kristo ayon sa Biblia, Brother Akaka, siya po ay walang kasalanan. Grabe yan. Yes. Walang Kaya kasalanan. po, wala pong rason ang Diyos para hindi dinggin si Kristo. Ito po ang sinasabi sa Biblia. Unang Pedro 2 at ang talata ay 22. Ganito ang sinasabi. Na siya ay hindi, si Kristo daw, nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Naku, Brother Akaka, si Kristo daw, siya ay hindi nagkasala. Hindi nagkasala. Kaya pala, dinidinig talaga ng Diyos si Kristo eh. Ang dasal ni Kristo, huwag mamatay. No? Kaya dininig ng Diyos. Ang sabi pa naman ng Diyos eh, kumatok kayo. Mateo 7, ang talata ay 7. Ganito ang sinasabi, Brother Akaka. Sabi niya, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. O, di ba yun ang sabi ng Diyos? Napakalinaw, bro. Magsihingi kayo at kayo ay pagbibigyan. Ano naman ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran, Brother Akaka? Ano naman ang sinasabi niya? Okay, basahin natin. Baka naman sa Biblia ay, sa Quran ay hindi ganun. Uduuni astajib lakum. Allahu Yan ang Akbar. sabi ng Call Allah. on me and I will answer you. Allah. Yan ay mababasa natin sa chapter 40, verse 60, ay 60 po ng Quran yan. Maging sa Biblia, ganun din. Jeremias 33 at ang talata ay 3. Call on me. Napakaraming talata na. Call on me and I will answer you, sabi ng Diyos. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Grabe yan. Sabi ng Diyos, Brother Akaka, dagdagan pa natin. Suratul Baqarah at ang aya ay 186. Ganito po ang sinasabi. Ikra, yan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At kung ang aking mga alipin ay magtanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa akin, kung gayon, sila ay iyong sagutin. Tunay na ako ay malapit sa kanila. Allah. Ako ay tumutugon sa panawagan ng bawat nanawagan kung siya ay tumatawag sa akin. Allahu Akbar. Hayaan din sila ay tumalima sa akin at manampalataya sa akin upang sila ay magsitag sa tuwid na landas. Ako ay tumutugon sa bawat pananawagan. Allah. Sa mga dasal, sinabi ng ano yan? Yes. Eh yun ng ordinaryong taong mananampalataya, hindi naman propeta, tinutugon ng Diyos ang kanyang dasal. Paano pa kaya kung si Kristo na siyang dakilang propeta niya? Allah. Eh sabi pa sa Biblia, pinakamamahal daw na bugtong na anak. Oh, Wow. pinakamamahal tapos hindi Hindi dinggin ang kanyang dasal. Ano ang dasal ni Kristo? Iligtas mo ako. Ama, iligtas mo ako. Sabi niya, maliwanag. Juan 12:27. Ama, iligtas mo ako. Eh anong klaseng ama siya kung hindi niya iligtas si Kristo? Di ba? Mahal man kayo na yun. Propeta yun. Sabi sa Mateo 7:7, magsingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Oh. Call on me and I will answer you. Jeremias 33, talata 3. Sa Quran, ganun din. Kaya wala pong rason para si Kristo ay paniwalaan mo na siya'y naipako at namatay sa krus. Walang katotohanan yon. Ang katotohanan noon, si Kristo buhay pa hanggang ngayon. Kinakanta pa ng pastor. Alive, alive, Jesus is alive, Jesus is alive. Kinakanta pa yan siya. Si Kristo daw ay buhay. O kita mo, buhay talaga siya. Hindi siya patay hanggang ngayon. Darating din ang panahon, huwag kayong magmamadali. Dahil darating din ang panahon, si Kristo mamamatay din yan. Hindi natin masisi bro kung bakit kinakawin din kasi alive. Oh, alive. Na buhay. Atat na atat silang mamatay si Kristo. Huwag kayong mag-alala. Kulon natin, die katol mouth. Every soul shall have a test of death. Lahat ng may buhay, mamamatay. Si Kristo sa pagbalik niya, siguradong mamamatay yun. Kaya huwag kayong magmamadali. Buhay pa siya hanggang ngayon. Yung pong nagtanong, na siya ba ay, bakit siya ay pinaniwalaang namatay, hindi naman napako sa krus. Wala pong katotohanan yung paniniwala na si Kristo ay naipako sa krus, siya ay namatay, wala pong katotohanan yan. In fact,
Wala ring silbi yung pagpapakamatay sa krus kung sakaling totoo man. Kung wala ni isa mang Kristiyano ang magbago, walang silbi kahit ilang Kristo pa ang magpakamatay sa krus. Nonsense. Ngayon, kahit walang Kristo ang magpapako sa krus, kung magbago ang isang Kristiyano, yun ang may sense. At hindi ganun ang Diyos, na kailangan pang may taong magpakamatay para patawarin kanya. Hindi ganun ang Diyos. Wala yun sa kanyang vocabulary na kailangang magsakripisyo si Al-Qaqa para sa kasalanan namin. Hindi Para sa kasalanan lahat, bro. Wala yun. Dahil sa Biblia, bro, nakasaad na hindi kasalanan ng ama ang kasalanan ng anak. Correct. Hindi ang kasalanan ng anak Allah. ang kasalanan ng ama. Ang kaligtasan hindi yan nababatay sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Yes. Ang kaligtasan natin ay nasa pananampalataya, yung tamang pananampalataya at pagsunod doon sa ipinag-utos niya. Allah. Ganun yun. Walladhina amanu Wa amilu salihat. wa amilus salihat ulaika ashabul jannah Yes. hum fiha khalidun. Allah. Sila na mga mananampalataya, gumagawa ng kabutihan, ulaika Ashabul jannah. sila ay mananahan. Sa paraiso. Yun yung kaligtasan. Allah. At mananahan sila dito, Brother Kaka, Magpakailanman. hum fiha khalidun, magpakailanman. Yun ang kaligtasan. Wala nang dapat na paniwalaan na Kailangan pa yung pagkuha ng dugo, bro. yes. Sana po naging maliwanag sa inyo ang aming Sagot. pagsagot sa inyong mga katanungan. At katulad po ng dati, dumating na naman ang panahon na tayo ay maghihiwalay muna. Brother Kaka, Allahu Akbar. Allah. Maghiwalay muna, inshallah. Yes, baka sa susunod ay magkakabalikan muli tayo Inshallah. upang sagutin muli ang inyong mga katanungan sapagkat napakarami mga tanong, Brother Kaka. Grabe. Hindi magkasya isang oras. Kaya wala na tayong oras, Brother Kaka. Ako na magpapaalam para sa inyo, ha. Salamat sa inyo, Sheikh Morris, Brother Kaka, Brother Utis, ang mga magigiting nating mga tagabasa, mga kari, na talaga namang lalong gumagwapo everyday, lalo na si Sheikh. Kakasalang, lalong nadadagdagan ang kapugihan. Allah. Ba, Ikaw no? ba naman, bro? Oo, siyempre, ako rin. No? Kailangan naman kailang, no? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming palatuntunan. Kung meron po akong nasabing masakit po sa inyo, humihingi po ako ng patawad. Maraming salamat hanggang sa muli po. At bago po dyan, hindi po ako magsasawa na imbitahan kayo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Yan po ang ating kaligtasan. Halina po tayo sa matuwid na reliyon. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.